ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support Eh, the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kagat tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento, Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay, at tagumpay inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Tubong Caloocan City at ngayon ay nakatira sa Pandi, Bulacan. Bata pa lang ay simple na ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng isang tahimik at masayang buhay. Nagkatrabaho bilang customer service na sakto lang ang kinikita sa pang-araw-araw. Isang panimula
ng kanyang paglalakbay bilang isang masinop na Pilipino. Pagsubok at pagbangon. Hindi naging madali ang simula ng paglalakbay. Paulit-ulit siyang nare-reject sa mga job applications at sa bawat hindi, unti-unting nabawasan ang kumpiyansa sa sarili. Pero sa halip na sumuko, ginamit niya ang bawat pagkatalo bilang lakas para muling bumangon. Unti-unti niyang binuo ang pangarap hanggang sa makapagtayo ng sarili niyang negosyo. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante. May-ari ng 2 resorts at isang trucking business na may 3 closed van trucks at isang pick-up. Bukod pa rito, nakapag-invest na rin siya sa 3 bahay at lupa. Isang dating ordinaryong manggagawa na ngayon ay matatag na haligi ng sariling negosyo. Patunay na ang tagumpay ay para sa mga taong hindi sumusuko. Moto sa buhay. Ang sabi niya nga, build the vision, trust the process. Mga pangga, mula sa palaging hindi sapat, papunta sa asensong karapat-dapat. Makakasama natin ngayon, si Rick Jason Lelis. Hi! Jason! Ay, Jason na lang ano, tawag Jason natin. ba or Rick? Rick. Jason na lang po. Ayun. Jason, ayan. Batang-bata pa si Jason. Siya Oo. ay 29 at birthday lang partner. 29. Ay, kailan ang birthday mo? July 10. Happy birthday, belated Happy Thank you. birthday. O, diba? Grabe. Kamusta ka? At ito'y galing pa ng Bulacan partner. Kamusta ang biyahe papunta dito? Ang traffic. Ganyan ang aming mga tinatanong lagi sa ating guest. Sobrang traffic, no? Mga ilang oras kaya mula Bulacan papunta rito? Mga 1 hour and a half din po. 1 hour and a half, no? Grabe, ang traffic din. Kumbaga, banda dito kasi, maghihintay ka man ng mga 30 to 45 minutes. Oo. Nandito ka na sa aming street, Oo. no? Malapit ka na eh. Malapit Kaso na eh. hindi pa rin talaga eh. Correct. Ay, nako. Pero grabe, 29 ka lang, Oo. no? Kamusta naman nung, eto medyo umatras tayo ng konti, Sige, no? partner. Siguro mga, umpisahan natin ng bagets, yung Oo. mga bata, tipong Yan, naglalaro ka pa. Kamusta ang buhay mo no, nung bata ka? Ayun, mahilig po ako dati sa computer games. Dota, ganyan. Oh, okay. So kayo yung era ng ano na, puro mga PC. Oo, yung mga PC games. yung may mga kakaroon pa nga ng labanan, pustahan dati. Yes po. Kasi pag Oo. mga Dota, partner, dayuhan yan eh. Bawat barangay, di ba? Yes po. Correct. Ikaw ba yung tipong nag-skip ng classes para mag-Dota? Ganyan, hindi naman. Medyo po. Nako, Medyo. ayan na, nahuli na, partner. Oo, ganyan-ganyan yung mga kapatid natin, partner. Mga di ba? tropa ko, ganyan din. Oo. Pero, eto ba, ikaw ba nabarkada din o tipong laro ka lang? Yes po, mahilig po ako sa barkada noon. Yung high school pa ako. So, mabarkada na talaga ako. At tawag nito, ano bang trabaho muna ng parents mo? Ano bang pinagkakabalaan nila? Yung parents ko po retired na po from government po siya. Yung papa ko. Tapos yung mom ko, may business lang po na sari-sari store. Ito yung sa bahay lang. Oo. Mm-mm. So, eto ba, nung high school ka, ano nang pangarap mo sa buhay? Meron ka na bang naiisip noon na Gusto kong maging police, ganyan? Gusto kong maging inhenyero? doktor, iba? Doktor, Doktor, no? oo. Dati wala, basta masayang buhay lang naman ang gusto ko eh. Chill lang, basta may Chill kasama kang tropa, lalarong Dota. Wala ka pang Okay naisip na. no na parang paglaki ko, syempre, magkakapamilya ako, gusto ko isang kilalang doktor, isang kilalang Oo. engineer. Ganun. Wala po Wala eh. kang inisip pa nun, tatay? Wala po. Talaga? Kailan to pumasok sa isipan mo? Ikaw ba nung nag-college ka? Sinong pumili ng kurso mo? Ako po ang pumili ng course ko doon. Anong course mo nun? IT po, major in digital arts. IT. may connection nga. Sa pagko-computer. Sa oo, digital naman digital eh. Kaya pala. Pero magaling ka mag-drawing, ganyan. Medyo po. Medyo. Pwede na. Pwede Kumbaga na. papasa pwede. So, itong IT, ano to, buyuan lang ng mga tropa? Or ito yung in nung panahon ninyo? Yun po yung inong panahon namin. Kasi lipas na yung nursing, di ba? Oo. Meron yun yung lahat nag-nursing, tapos ano ba yung mga nauso din nun? May medtech din no, nauso. Actually, Oo. Tapos biglang, ayan na nga, nagsulputan na IT. Kaya siguro napili niya IT kasi ito yung mga indie man noon eh. Yung Oo. mga pa-abroad. Di ba? Oo. Sa mga... At saka related sa pagdodota. Oo. Sa, Magdota lang yun. sa para, computer. Natapos mo naman. Yes po, natapos ko na. Natapos din. Wala kayong may mga back subject, ganyan.
Meron po, naging 5 years po ako sa college eh. 5 Nako, 5 years! years! Patay tayo dyan. Anong naging record mo sa parents mo yan? Malamang bad shot. Bad shot po. Nako. Oo, kasi syempre partner, lalo na kung kunwari sa sari-sari store si nanay, no? Oo. Patay ka talaga yan kung 5 years ka. Pero Correct. at least natapos mo. Opo. Nung mga ganyan naglalaro-laro ka pa ng Dota, never ka bang nag-sideline? Dati mga project po ng mga ibang course, ako po ang gumagawa. Ayun! Madiskarte. May kilala rin akong ganyan, tropa rin. So, ano yan, nagbabayad sila sa'yo? Yes po, magbabayad sa. Oh, very good, di ba? At least bata pa lang, utak negosyante na rin siya. Sabi, mindset. Oo, mindset lang. So, minsan, kunwari may mga budget na kinakailangan sa school, hindi ka na humingi sa parents. Humingi pa rin po Humingi ako. pa rin. Kumikik ba ka ba? Ay, hindi po. Ay, hindi. Pero sa kurso na yan, di ba, mahal din ang tuition, no? Yes po. Mahal din ang, paano yan? Tumulong ka ba? Nag-isip ka ng mga extra income dun sa ang tuition mo sana? Hindi po eh. Kasi ayaw ng parents ko na magtrabaho pa noon. Gusto mag-aral lang talaga kami. Focus lang talaga kayo sa Opo. pag-aaral. Paano mo tinutulong ang parents mo yung sa mga tindahan? Ikaw ba'y nagdi-deliver ng mga ganyan? So, Ay, hindi. Nagbabantay lang po ako. Babantay. Bantay. Oh, yung tipong pogi lang nagbabantay doon. Ano sa'yo? Yan. Meron kang yelo. Ganun lang. Eto na. So, pagka-graduate mo, ilan taong ka ba gumraduate niyan? 19 po ata. 19. Oo. 19 tas 29 siya ngayon. Saang parte ng buhay mo ng pagka-graduate mo, naisip na, oops, kailangan umpisahan ko na may plano na dapat ako sa Yes. buhay. Yung after po mag-abroad ako, doon na ako napasok sa negosyo. Since yung mga nasa circle ko, mga nag-start din sila magnegosyo. So, pagka-graduate mo, Bali, pagka-graduate ko po, nag-apply po ako dito ng 1 year. Eventually, walang tumatanggap. So, ang hirap mag-apply dito sa Pilipinas. Tapos, after 1 year, nag-decide po ako na mag-abroad po sa Dubai. Kasama yung mga kapatid ko. Bilang anong trabaho? Graphic designer po. So, sa loob ng 1 year ko din sa Dubai, napunta po ako sa event company. Tapos, nagkaroon lang ako ng isang project. Then, after po nun, tapos na yung contract. Nag-decide na po ulit akong bumalik dito sa Pilipinas. Ilang years ang contract niyan? Bali, parang around 6 to 8 months lang po since one mabilis event lang. Oo. So, sa nangyari niyan, may naipon ka ba? Wala po. So, ipagbalik mo dito sa Pilipinas, Ayun, nag-apply po ako bilang customer service po. Sa clinic, una Okay. kong trabaho. Then, after po ng clinic, nag-ano po ako sa isang Chinese company. Doon po, hanggang pandemic, nagtatrabaho po ako noon. Yung pandemic po, bigla po nag-close yung company. Then, nagsimula na po ako maghanap ng extra income extra na. income. Ito na yung pumasok ka na sa pagbibusiness na. Opo. Anong unang-unang Yung pinasok mo? una, nagre-resell po ako ng mga shorts. Jersey shorts and cups. Tapos, after po nandun na pumasok yung food industry na Sisling. Pero doon sa mga delivery, anong cup? Mga sombrero? Yes po. Ano to? Sarili mong design? Hindi po. More on resale po ako ng mga... resale. So, magkano kinikita mo lang that time na ano? Sa cups, alos 50% po ang patong ko na profit. So, Ah, kung okay. 150 ang puhunan, 300 pesos po ang bibenta ko. Okay naman ang negosyo, ang takbo ng negosyo. Yes po, actually, doon ako nakaipon din. Talaga? Sa- Nung sa pandemic, Opo. ano? Kasi kalakasan kasi ng online yun. Oo, Mm. okay din pala ang ano. Yung mga dinideliver mo or via ano lang, may mga May career, career. na ano. Yes po, may career po. mga dalasan, mga saan ng mga kliyente mo niyan? Iba-iba po. Nagkaroon po ng client from Japan eh. Wow. And Asa mo- US po. Maganda kagad ang pasok Ayan, sa'yo tulad- ng pera. nakikita natin Ito, sa Facebook nakikita Live, natin ayan. sa Ayan po. Facebook Yung Live. cup tsaka yung mga damit. Opo. Oo, chill na chill lang siya dyan, no? Di ba? So, after nyan, kailan mo na-realize na parang, oops, teka lang, ano na, palit naman tayo uli. Ba't ka nagpalit? Oo, ano Ng may negosyo. oo. Parang yung sa isa namin kilala na inikayat lang kami na partner tayo dito, magsisling business tayo, ganyan. So, ayun po, nahikayat kami, then nag-start po kami na pandemic din po nun. Ayun, meron, ayan po, meron, mahirap, syempre, pandemic po, ang daming restriction, ganyan. Tsaka may partner ka niyan o kayo na ng misis mo?
Yung isa po, yung sisling po, may partner po ako niyan. Ang partner mo, kakilala lang or kamag-anak? Kamag-anak po. Okay. Tapos ayun po, nagsarili na rin po ako ng food po. Tapos hanggang sa nag-decide naman kami mag-jump sa since ang hirap po kasi ng food industry. Hirap talaga kasi lalo pag pandemic. Opo. Di ba bawal lang, di ba social distancing yun eh. So anong ginawa niyo doon that time? Parang nag-switch ako ng frozen as naging supplier na po ako ng mga frozen meat sa mga restaurant na ko. Pero tinurn down mo yung resto nyo? Or... Opo, tinurn down ko. Gano'ng kabilis? So parang ilang buwan lang? Parang 1 year din po. 1 year. So hindi mo nakuha yung doon, partner? Yung ROI doon, no? Opo. Kasi malaki, kumbaga hindi biro yung mga equipment yan eh. Opo. Oo. So, nag-focus na lang kayo sa frozen goods? Sa frozen meat po, opo. Oo. Ako po yung nag-supplier ng mga steak po sa kanila. Okay. So, mayroon po ako nakuha sa Tondo po, kung alam niyo Ugbo. Oo. Naging supplier po ako ng 3 restaurant po dyan na malaki. So, parang 300 kilos per week ang order nila sa akin. Laki din. Opo, kasi yun nga lang pagod kasi sa Tagaytay po ako humahango. 2 a.m. pabiyahin na kami, then hahatid ko pa yung wife ko sa umaga naman sa office. Tapos after ko ihatid, diretso naman ako sa freezer sa store namin na mga puro freezer. Tapos doon ko naman ipo-frozen yung mga meat. Then after po na naman ako, re-repack naman po ako per pack ng mga steak. So, ikaw lahat? Opo, ako po Kumbaga lahat. manpower mo, kung sa iba, meron taga-pack, taga-deliver, ikaw lahat gumagawa, hands-on ka. Opo, tapos after po nun, parang magpapahinga lang ako mga 2 hours, then sunduin ko naman po ulit yung wife ko sa office. Trabaho naman. Opo. Grabe. May tanong ako sa'yo, Jason. Di ba na more in rejection? Di ba sa trabaho? Saan ka humugot ng lakas ng loob? Kasi di ba nawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo eh. Parang lang po yan try and try, makukuha mo rin timpla ng buhay kung saan ka magpipit. May nagturo ba sa'yo or? Yung papa ko po ang... Ano sinabi niya sa'yo? Ayun lang, try ka lang ng try, makukuha mo din yan. Hanggang ngayon naman po, pa rin ako, nagtatry pa rin ako na ibang venture pa rin kung saan ang mag-work sa amin. Ayun. Kasi ang hirap na partner eh. Oo, no? Kumbaga, kasi ang maganda, very supportive din yung parents, parents mo sa'yo. Oo. Kasi madalas nga, di ba, kapag negosyo, marami magda-doubt sa'yo unang-una, yung kapital, mauubos ka agad. Ang hirap. Tsaka dumaan pa yung pandemya eh. Oo. Yung kumbaga, yung budget mo doon, ang hirap, pinababawasan yan eh. Totoo. Lalo na, sa style na ginagawa mo, parang ang bilis mong mag-shift sa ibang... Pag alam ko na po kasing madadown na, may ako, may guts na ako, ita-turn down ko na po. Para kahit paano yung puhunan, bumalik pa rin sa akin. Then kahit konting loss, yung loss, nandyan naman po yan talaga pag sa negosyo eh. Hindi ka natakot na parang pag alis mo, back to zero ulit eh. Ganun po talaga pag nagne-negosyo. So, try lang ako ng try kung anong maganda talagang pasukin. Anong basihan mo? Na, eto talaga, tatagal ako dito. Wala po eh. Wala po siyang basihan para sa akin kasi kung di mo susubukan yung isang bagay, hindi mo malalaman yung resulta. So, kumbaga, everyday talaga, experiment din eh, no? Opo. Aaralin mo kung anong bago, paanong pagod na ito, computein mo lagi, ganun. Pinag-aaralan, di ba? So, paano ka mag-decide? I mean, gano'ng katagal mo pinag-aralan yan na bago ka mag-ship? Kasi partner, di ba, galing ka sa mga sombrero, Ayun sa nga, jersey. from IT to naging reseller ka, tapos biglang food industry, tapos biglang Walang nag-influensya sa'yo? Wala po. Ang hirap mag-aaral lang mag-isa. Kasi lalo hindi mo alam yung mga style dyan, kung paano ba kumita, ganyan. Pag nakikita ko naman pong profitable yung ginagawa ko, so nag-i-stick po ako hanggang sa lumakas. Then kapag alam ko mahina, change ulit ako ng path kung saan yung pwede, kung saan may opportunity. Wala bang parte dun sa, kumbaga sa proseso ng paghahanap mo na tipong isang gabi, pumitik ka na lang na ayoko na? Meron po, maraming breakdown moments po yung nangyayari sa amin. So, hindi lang siya isang overnight na kung anong meron kami. Marami dyan rejection, tsaka, syempre, marami din dyan na di sumuporta sa amin. Paano ka nakakabalik? Anong nagiging motivation mo nun? After nun ang sinasabi mo na ayoko na, parang
Wala rin naman naniniwala, ganyan. Kapag alam ko napapagod na ako, ganyan, syempre, pahinga ko lang po yung kinabukasan. May energy ka ulit para lumaban ulit. So, hindi ako pwede may stuck sa ganitong problema. So, kailangan kong lagpasan araw-araw. Mabilis, kumbaga, may problema man, mabilis kang mag-move on. Mabilis Opo. ka agad umaksyon. Oo, di ba? Tutulog mo lang, okay na. Kinabukasan, okay na po ulit. Okay na yun. kaagad. Eto na, kailan dumating yung moment na nasabi mong, oy, eto na yung swak na trabaho. Eto na yung swak na negosyo para sa akin. Actually, parang wala naman pong ganun na nangyari kasi yung nag-switch na ako sa, sa BNB business. Nag-usap po muna kami ng wife ko after namin magpakasal, ganyan. Then, ang sabi namin, mag-migrate ba kami sa Canada or magpatayo na lang ng resorts po. Ganyan. So, So parang dating partner, sapalaran na lang. Opo, sugal na po Mag-abroad ka na talaga. lang sana kung wala pa talaga pumapatok na business mo. Oo. sugal na po. So paano ang ginawa? Yung sugal po na yun ang nangyari, sabi ng wife ko na, sige, try natin itong resort. Kapag hindi nag-click, Doon na talaga. doon na tayo abroad na kayo. mag-abroad na kami. So, ang nangyari, meron kaming 3 credit card, pinang-ikot po namin yun, hanggang sa natayo po namin yun siya within 6 months po. Bakit resort? Yung pinakikita kong profitable din, may mga kaibigan po akong resort owner. Kasi sa Bulacan kasi partner, ang dami diyan eh. Oo. Opo. Diba? Hindi ka ba nagdalawang isip dahil ang daming kompetensya. Oo, totoo. Lalo na kung di ba ang mga Iba-ibang resort doon, gimmick dikit-dikit yan lang eh. eh. Opo. Parang kanto-kanto by poste-poste lang eh. Ayun naman po ang namin advantage since mga bata pa kami. So kaya namin mag-market through social media. Kumbaga yung creative mind nila, ay ganadong-ganado pa yan. Marami pa kayong panglatag. Opo. Oo. So, yun na, nag-stick kayo sa paggawa ng resort. Opo. Tapos 6 months, okay na siya. 6 months na open na namin siya, then na-open namin siya ghost month. Actually ngayon August din siya. Naku, hindi nakakatakot. Di ba? Nakakatakot po pero pag first ghost 1 year namin fully booked po siya. So Nice. mababakante lang siya siguro sa isang buwan 3 hanggang 5 slot po. Ganyan. Grabe. Tuloy-tuloy. Opo, tuloy-tuloy po siya. Sa isang buong taon yun. Opo. Bawi mo nga yun Bawi ka talaga, agad yun. no? Kung Opo. isang taon, kung kukumputin mo. Actually, kahit yung second year namin, doon na siya nanganak ng isa pang resort since tuloy-tuloy po talaga yung bookings namin. Ano to? By social media lang? By social Yes media mo po. lang? Grabe, no? Anong Pure naging- stranger po yun. Anong kakaiba? anong edge nyo sa Oo, iba? Ang panlaban ko lang namin, sir, neat po na resort, malinis, ganyan. Siyempre, affordable rate. Ayun, doon. Kahit naman pong affordable rate, pag pinagsama mo yun sa isang buwan, parang ganun naman po ang kakalabasan ng outcome ng Basta kumbaga marami, tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy. okay yun. Kasi Opo. more than referrals na yun eh. Oo. Ay, fair. Ayan, nakikita po natin sa Facebook live natin, no, yung resort nila. Tsaka malinis kasi, partner. So, eto na, nanganak na ng isa pang resort. Opo. O, kamusta naman itong resort na ito, yung pangalawa? Okay din naman ng takbo. Okay naman po, may mga challenges, siyempre, di naman mawawala, pero Gusto namin malaman yun. Kasi para at least may idea yung ibang mga pangga Oo, natin. anong mga challenges ang hinarap ninyo dun sa pangalawa? ayun, syempre, yung isa kasi parang nagsimula lang naman siya ng maliit. Syempre, malaki ang puhunan po ng resort eh. So, nagsimula ako sa dome. Tapos, jacuzzi lang siya na pang 2 people lang kasya. Then, puro upgrade lang po ang ginawa ko. So, wala siyang plan. So, nagkaroon po ng conflict. Syempre, puro renovation. So, mas dumoble ang gastos namin. Tapos ilan pa yung staff pa nila, yung mga tao pa dyan. May tao pa, Bali, no? ang staff ko lang po dyan, 2 mag-asawa po. So, yun po, ang mahirap din po dyan, yung staff, syempre, mahirap maghanap ng tao, ng caretaker po. Yes, Mapagkakatiwalaan. Totoo yan, totoo. Di ba may mga nag-viral nga eh, napabayaan, di ba? Oo, di ba? Opo. Nagsama ng ibang pamilya doon. Doon na pala nakatira. Doon na no? nakatira. Pero eto, balita ko, hindi lang resort, partner. Ngayon, meron ka na ding closed van. 3. Opo. Tapos, meron ka pang pick up.
Yes po, yung pick up po yung pang daily namin mag-asawa. Okay. Ang Ito dami, ba no? sunod-sunod to after ng resort or nauna itong truck? Yung tracking mo, Yung tracking bago lang po, mag 1 year pa lang po ako sa Bago. tracking. ano yun, under influence ng kamag-anak nyo rin? Or Wala po, ikaw rin? scratch po yun. So may kakilala lang po kami ng family friend, then nagtanong po kung vacant sa kanila. Nalakas loob po, tapos sugal po ulit, ganyan. Galing, lakas ang loob niya, Oo, puro Jason. sugal ka lang talaga, Opo. no? Tama naman, hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Oo, totoo. Pero ang hirap din, partner, kung kunwari nga, kung babalikan natin yung storya niya, simula nung pagkabata, chill na Dota boy ka lang, no? Pasaway din, di ba? Nakapangakabataan na katulad Opo. natin. Dati. Totoo, oo. So, sa negosyo, sa tingin mo, no, sa edad mo rin ngayon, ano yung, kumbaga, sikreto na isi-share mo ngayon, no, para sa magandang negosyo? Ano yung sikreto na pwede nilang matutunan? Siguro try lang ng try pa, kasi kung di mo talaga susubukan, ma'am, walang mangyayari sa buhay. So kailangan take the risk talaga ang formula sa buhay. Parang yung sinabi niya dito, partner, no? Ano ba ito? Build the vision, trust the process. Mm-mm. So, kumbaga, may drawing ka na sa isip mo, tapos, kailangan dugtungan mo ng proseso, tapos magtitiwala ka talaga. Opo. Ito yung tao na maraming plano, tapos may gawa. Yun sana. Hindi yung puro plano. Yung puro drawing. Oo, drawing literal, di ba? Kasi lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Ang hirap lang kasi sa atin, yun nga lang, nawawalan tayo ng kumpiyansa. Na, iniisip kagad natin, ako baka hindi to pumatok eh. Siguro ang pinakakina na pag-aralan ko dito kay Jason ay yung ituloy mo hangga't may resulta. Opo. 'Di ba? Kapag wala na, pag alam mo hindi na nagki-click, cut na, lipat ng iba. Lipat kagad. Shift kagad, no? Yes po. Tsaka sa aurahan niya kasi, partner, ang chill niya Bata lang. pa eh. Pero, No. Very lang, sige, okay, sige, tulog ko lang to, tapos na to, bukas. Pero dito ba sa mga kabisihan na ginagawa nyo, meron pa kayong time ni Mrs.? Meron po, every Sunday wala po may trabaho. So sa aming 2 oras po yun. Ay, so yun ang pinaninindigan nyo. Pag Sunday, kailangan family day talaga. Yes family po. day. Yung parents mo, kamusta? Ayun po, sa Caloocan po sila eh. So mga retired na po sila na tatrabaho. Sino ang kasama nila ngayon doon sa Caloocan? Yung kapatid ko pong nandun po nakatira. So, may family bonding pa rin kayo, pumunta pa rin kayo doon. Yes Kasi po. sobrang, kapag busy ka na sa negosyo, minsan, out of town, out of the Oo. country, Opo. nadadalaw niyo naman. Yes po, kahapon magkakasama po kami. Ayun. Ano yung kaibahan? Ano yung, kumbaga, yung parang biggest shift ng buhay mo na from Dota boy Oh, to tambay na, chill-chill lang sa tropa-tropa. buhay? Ano na yung malaking pagbabago na ngayon? Eto na si Jason. Siguro yung time na iniwan ko yung mga mga gimmick, mga kaibigan, so nag-focus ako sa business. So doon kami nag-boom sa negosyo. Kasi kung pagsasabihin namin yung mga kaibigan, tapos kami pa, ang hirap po eh. Siyempre, may distraction pong nangyayari. So dapat focus lang po talaga kami sa gusto namin mangyari. Disiplina talaga. Ayun po ang no? number 1 disiplina. Oo. Kasi kung titignan natin sa edad niya rin ngayon, no, para Oo, kasi kung, isipin mo mag-enjoy party Totoo. ka muna. alam mo pa sa 29 years old, Ikaw lalo. kasayahan ko pa niyan. Oo, di ba? Pero ito, business-minded talaga. Mm-mm. Kumbaga, mas inuna yung future ng family niya. Opo. Yes. Galing. Ilan taon ka nung nakilala mo si Mrs.? 24? 24. Yes po. Saan mo siya nakilala? Actually, schoolmate ko siya sa Letran. Schoolmate. Di ba? Kasi malaking bagay rin, partner, no, yung pagpili ng Mm, makakasama opo. mo. Si Mrs., grabe ba ang suporta sa'yo sa lahat ng desisyon? Actually, siya yung back support ko kapag may mga hindi ko na kaya, siya ang nandyan na sumasalo. Ayun. Di ba? Ano yung di mo makakalimutan na may pinagdaanan kayo na solusyonin ng misis mo? Parang pag may mga, syempre, pag nagne-negosyo, may nalulugi. So, may isa sa amin bumibigay na. Ngayon, may isa sa amin malakas. So, dapat balance lang po ang buhay. Pag may mahina, may malakas. So,
susuportahan po namin isa't isa. So si Mrs. mo ang talagang Opo, laban lang, opo. tuloy mo. Dahil ako talaga sir, mahina talaga yung loob ko. Kasi nga dahil nga doon sa partner na yung na-experience siya ba, nawalan na kumpiyansa eh. Mm. So, ganda no? Ganda ng yung dalawa. Combi, kumbaga yung Opo. combination, combination nyo. eh. Kumbaga si Mrs. mo talaga yung nagdala rin talaga. Mm. Naku, dahil dyan, total nakikinig si Mrs., no? Mm-mm. Ano yung mensahe mo sa iyong Mrs. na nakasuporta sa'yo simula day one? Siyempre, salamat sa suporta lagi, araw-araw, ganyan. Lahat naman tong sacrifices, may bunga din to soon. Yan po. Iyon. May bunga din soon. Sabi nga walang walang sarap na hindi mo pagdadaanan muna yung hirap. Totoo. Di ba? At kumbaga nakakatawa lang din kasi nga sa murang edad nito ni Jason eh. Kumbaga, hindi halatang marami pinagdaanan eh. Oo. No? Parang normal, parang estudyante nga. Para lang feeling mo, dumudulas lang sa kanya yung problema eh. Oo. Ang ano niya lang chill lang siya, nonchalant. Correct. Nonchalant, di ba? Sa father mo, na nagbigay din ng lakas ng loob sa'yo, anong message mo sa kanya? Simula bata kami, sir, nandyan na siya sa amin. So, ang galing niya talaga. Siya talaga yung provider namin. So, kung ano yung meron ako ngayon dahil sa kanila to. Ano yung hindi mo makalimutan na sinabi sa ng father mo? Ayun, lagi niya sabi, nak, laban lang. Ayun po lagi niya. Kahit sa mga iba kong kapatid, sa ibang negosyo, lagi niya sabi, laban lang kayo. Ayun po ang sinasabi niya sa amin. Diba? Alam mo, nag-stuck din sa isip ko yung sinabi niya, di ba, na ayaw ng parents mo na magtrabaho kayo. Focus lang sa pag-aaral. Opo. Diba? Kumbaga, dito rin natin makikita kung gaano sila karesponsabling mga magulang, no? Talaga naman, ito na, resulta. Diba? Oo. Sa mother mo? Ayun, sir, mas supportive din naman siya sa amin. Lalo na kapag may i-open kaming bagong venture, ganyan. Siya ang unang nakakaalam. So sabi niya, okay ba yan, nak? Ganyan. Kung ano yung mapapabuti sa inyo, gawin niyo lang ng gawin. Nandito lang ako sa likod niyo. Laban lang. Laban. For the support. Diba? Eto na, ano na lang yung mai-share mo sa mga kabataan na katulad mo rin, nag-uumpisa. Tapos yung mga mag-asawa din. Yung mga, kumbaga, nag-start pa lang ng pamilya kasi sila, kung tutuusin, no, parang paano pa rin, pasimula pa din. Oo. Ano yung mai-share mo sa kanila na dapat gawin bilang may partner? Yun po, number 1 po talaga pag may partner, then magsisimula, disiplina po. Okay po tayo mag-enjoy. Kung kumikita, enjoy tayo, treat yourself, pero at the end of the day po kasi kayo mag-partner ang magde-decide kung anong tatahakin nyo. So, number 1 talaga, disiplina sa sarili. So, kung may gusto kayo, tignan nyo muna yung budget kung kaya ba, or kapag hindi, next time na lang. Sa mga naman, sa mga taong na-reject din, na wala ng kumpiyansa sa sarili, anong masasabi mo sa kanila? O magpapalakas ang loob? Kasi lahat tayo takot eh. Di ba? Pag na-reject ka ng ilang beses, parang ayaw mo na. Ayaw mo magtrabaho. Tsaka ayaw kasi natin yung mga inconvenience sa buhay. Yes, oo. Di ba? Lahat naman. Siguro pagdating sa rejection, gawin na lang din nilang inspirasyon para may magawa pa sa buhay. Kasi kapag kung hindi ka mare-reject po kasi sir, syempre, hindi mo rin alam yung mangyayari pa sa ibang bagay. So, take it as a lesson na lang din po yan. Ayun. Ang sarap lang pakinggan, ulitin natin dahil 29 years old, may asawa, merong 3 truck, no? Business pala ng tracking partner, May isang ibang level. pick-up. May pick-up. At may 2 resort. Ibang klase. Congratulations Sa sa mga, inyo. na tanggap ngayon na biyaya, no? Wala ba, o humantong ba sa isipan mo na tumulong sa mga nangangailangan? Ay, lagi po kami nagpapa-Thanksgiving, sir. Yun. Ano bang mga natulungan nyo na? Mostly nagbibigay po kami ng food pack sa mga may nakikita kami sa kalye na Mga nasa kalsada, less fortunate, ganun. So parang last na Thanksgiving namin yung Holy Week po ng Sunday pagkabuhay. So nagbigay po kami ng food pack sa mga less fortunate. Ito. Ayan, nakikita natin. Yan. Oh. Ayan po, first
anniversary ng resort. So nagpa-giveaway po kami ng school supplies and free gupit po. Sa mga bata. Opo. Nice. Ayos yan ah. Kumbaga bumabalik, umiikot rin ang biyaya, Tama. no? Ang importante yung hindi ka rin nakalimot. Yes po. No? Andyan din yung mga taong nangangailangan din. Totoo yan. Nako, maraming salamat sa iyong kwento. Kung kapag titignan mo, partner, no, parang nakakakilig, nakakatuwang isipin na kung kunwari kapatid mo, 29, tapos ganito na, no? Alam mo, partner, kalahati siya ng buhay ko. Kaya eh. nga. So, ibig sabihin, etong edad ko na to, dito pa rin. Nagbubulak-bul ka pa ng mga panahon na yan. Ibang klase. Pero nakakabilib niya yung story niya kasi nga, sa murang edad, no, talagang bihasa na alam na yung diskarte sa buhay. Yes. At ngayon pa, na lang sila, out of the country. Pa-chill-chill na lang. Diba? At dahil dyan, partner, eto na. Tanggapin mo ang parangal na ito ng paghanga at pagkilala kay Rick Jason Lelis para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong August 4, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Maraming salamat, Jason, sa Yan. Thank you pag po. namin ha, nakapunta ka dito. Alam ko busy to partner eh. Kaya nga. Salamat at napagbigyan mo. At nakakabilib na istorya ni Jason ngayong araw. Baka may gusto kong pasalamatan, Jason? Thank you sa lahat ng sumusuporta, lalo sa negosyo namin. Stranger, ganyan, family, friends. Sana mag-book pa kayo lagi sa amin at bumalik-balik kayo. Yung pangalan ng resort mo para at least, Oo, di ba? saan ka matatagpuan? Yung resort ko dito po sa Norsagaray, Bulacan, ang pangalan niya is The Lux House and El Casa PH po ang newly open naming resort ngayon. Ayun. Facebook page ng inyong Oo, tracking services. Yung Facebook page sa mga gusto maglipat bahay or anong kailangan nila ikarga sa nagamit, available yung mga trucks namin sa Lelis Tracking Services. Lelis Yan. Tracking. Yung pangalan ng resort ay The Lux House po. The Lux House. pangalan pa lang. Oo. Parang gusto kong matry doon Ang taray. Oh, Milky, alam mo na. Sige. Again, maraming Jason. salamat. Thank you and po, sir, ma'am. congratulations sa lahat ng mga nagawa mo na sa buhay. Oo, at Sana tuloy-tuloy. Bata pa to, marami pa itong mararating partner. Yes. Oo. Maraming salamat sa Salamat. oras Thank you at po. sa panahon. Thank you. Yan na naman Pangga at panibagong nakakabilib na istorya ngayong araw ng Lunes. Dahil sa Correct. programang ito partner, ay talaga namang walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? At sa pagbabalik natin partner, nako, yung mga pa-shoutout natin dyan kanina, yung mga nandyan ngayon sa live, mamaya po babatiin namin yan na. Salamat sa inyo. Laters yan. Ako, mamaya magchikahan pa tayo dahil baka kayo, meron rin kayong mga ganyang istorya, Oo. partner. Pwede nyo kaming i-message mga Pangga, lalo na sa mga may kakilala. Huwag kayong mahiyang mag-message po sa aming official Facebook page para ma-share nyo naman yung inyong nakakabilib na istorya sa amin po, DJ Jimbo. At sa akin naman ay Sheena 1067. Ayan. Kung magbabalik tayo maya-maya lang, partner. Correct. Carry boom! Kaya naman mag-enjoy ka muna dyan sa ating bonggang tugtugan. Kasama nyo pa rin po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo-licious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Believable Stories na Same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo. Sabihin mo! Jim Shi